Pakyawan sa halagang 35 barya ang bawat mangkok. Naipagbili ko yon sa 50 layang na ginto nang ipasa ko sa iba. At lahat ng ito. Magsisimula na tayong magsalita mula noon. Kung hindi mo pa rin ako babayaran ngayon, gigibain ko ang marupok mong paggawaan ng tapayan. Lumayas ka agad dito. Huling 10 segundo mo na. Mag-isip ka na ng paraan. Mukhang may kuweba sa likod ng bundok. Lin Zhao. Huwag kang tumakbo, tumigil ka riyan. Masyadong mabilis tumakbo ang batang iyon. Hindi na siya mahabol kahit takbong parang usok. Tawagin mo ang ilang kapatid para bantayan siya rito. Kung lalabas siya, hindi siya makakatakas sa akin. At gusto mo pa akong hulihin? Mag-ensayo ka pa. Ay, sakit naman. Hindi ba ako nasa loob ng kuweba? Nasaan ba ito? Alam mo bang napakahalaga ng itim na mangkok na ito? Isa ito sa mga mamahaling produkto na kagagawan lang ng aming paggawaan ng whey. Nagkakahalaga ito ng 2 leyang na pilak. Tagapamahala ng whey, hindi ko talaga sinasadya. Kagagaling mo lang lumingon at nabangga mo ang tray ko. Patawarin mo ako ng ilang araw. Siguradong mababayaran kita ng danyos. Iyan akala mo ba makakaakyat ka sa mataas na posisyon dahil lang sa ambisyon mo? Kung wala kang pera, bayaran mo na lang sa utang at umalis ka. Ang pamilya Wei ay kilalang mayaman sa lungsod. May kapitan pa raw sa likod nila na sumusuporta. Pati sirang basag na yon, 2 leyang na pilak pa rin ang halaga. Pag nanakaw lang yan, hindi ba? Sino ka naman at saan ka nanggaling, hampas lupang ito? Suot mo pa'y hindi bagay sa tao, at nangangahas ka pang pakialaman ang sariling gawain ng aming pamilya Wei. Sa tono mo pa lang, may mas maganda ka bang mga kagamitang porselana? Ang kagamitang ito. Hindi ba sapat para pakialaman mo ang sarili mong usapan? Ang ganitong klase ng porselana, saan mo nakuha yan? Tingnan mo lang, huwag basta-basta hahawak. Kapag nasira yan, ibenta pa kita ay hindi pa rin sapat pambayad. Pinakamataas na uri, pinakamatandang tindahan na mahigit 60 taon ng bukas. Hindi pa kailanman nakita, handa akong maglabas ng 50 leyang na ginto. Hinihiling ko ang pag-ibig ng prinsipe. 50 leyang. Ginto. Batid ng matandang Ginoo ang mga paninda. Isara ang usapan at ibigay ang pera. Ngayon din. Wala na siyang utang, hindi ba? Bilis, lumayas ka na. Mag-ingat ka na lang sa susunod. Malaking kabutihan po. King, hindi ko po ito malilimutan. Sa hinaharap ay tiyak na gagantihan ko po kayo. Ay, hindi pa nga tapos ang taon. Hindi na kailangan ang ganoong malaking ritual. Ituring na lang natin na ibinenta natin ang tasa ng magkasama. Iyan ang komisyon mo. May kagyat pa akong lakad, paalam. Tama nga ang hinala ko. Totoo bang ang kuweba ay makakapagdala sa akin sa kabilang panahon? Nandito pa rin ba siya? Lumabas na ang batang ito. Hawakin mo siya. Tumakbo ka, ikaw takbo ka na rin. Akala mo talaga kapag nakalampas ka ay ligtas ka na. Kung hindi ka makapaglabas ng pera ngayon, kailangan kitang wasakin. Hindi ba pera rin naman ang gusto ninyo? Bitawan mo ako. Bibigyan ko kayo ng pera. Ito ay. Sige na nga. Bakit ka nagtago sa loob ng kuweba noong una pa? Ano ka ba? Pakialam mo ba kung saan ako pumunta? Ngayon, ibinabalik ko na sa iyo ang pera. Iwan mo ang utang na papel, tapos isama mo ang mga tao mo. Umalis kayo agad dito. Sa tingin ko, may angas ka rin. Mga kapatid, umatras. Ngayon, dadalhin ko kayo para hanapin si Lezzie. Isang tasa lang, pwede nang ipalit sa 50 layang na ginto. Kung ako ang pumunta sa maliit na pamilihan, tapos ibenta ulit ang bagong dating na paninda, hindi ba ako yayaman ng husto? ₱50 na yuan. 50 na yuan, ale. ₱50 na yuan. Ang mga payak at walang disenyong antigong kasangkapang seramika na ito, bigyan mo ako ng 10 set. Ibalot mo ng maayos. Ay, binata.
Napakarami naman nito. Nay, ibibigay ko sa iyo ang pinakamababang presyong pangpakyawan. Isang set na lang, 35 kahera ang halaga mo. Sobrang mura naman, dagdagan mo pa ng 30 set. CJ, agad kitang babalutin. Anong klaseng saba ang ibinebenta mo sa tindahang ito? Itong mangkok, ang itim na itim, may latak pa sa ilalim. Akala mo ba nililito mo ako? Binata, ang itim na palayok na ito ay talagang magaspang. Madaling mag-ipon ng dumi at lason. Hindi naman ito napakalinis. At nangangahas ka pang sumagot. Wasakin niyo ang tindahan niya. Ay, mga Ginoo. Napakalaking galit naman yan. Kung hindi mo gusto ang mangkok, palitan mo na lang. Anong klaseng galing ang pang-aapi sa isang dalagang mahina? Apo, bakit ka na naman bumalik? Siyempre, para isama ka sa pagyaman. Ito. Hindi kaya ito ang inihahandog na mamahaling galing sa kunlun tulad ng jade? Isang ganitong kayamanan, paano napunta sa isang napakakakaibang supot? Baka may ginawa kang pandaraya sa mata para makapanloko ng pera. Mga Ginoong mahilig sa magagarang kasuotan at masasarap na pagkain, natural na hindi nila alam ang mga paraan ng pangkat ng mga ngalakal. Ang batch na ito ng paninda ay binili ko mula sa pangkat ng mga ngalakal ng kanlurang lupain. Ang ganda ng pagkakagawa ng bagay na ito. Makikita naman ito ng lahat ng narito, hindi ba? Tunay na orihinal na piraso. Bukas na ang pagsubok na pagbubukas ng tindahang linji ng mga palayo. 10 layang na pilak bawat piraso. Hindi talaga pwedeng pekin ang ganitong kalidad. Maglalabas ako ng 20 liyang, balutin nyo para sa akin. Maglalabas ako ng 50 liyang. Ako muna ang pipili. Huwag kayong agawan, lahat ay may kanya-kanyang bahagi. Bumalik kayo sa susunod. Mas mabilis pa yata ang negosyong ito kaysa sa pag-imprenta ng pera. Itong tindahan, akin na. Binata, ito ay. Binili ko na ito. Mga kasama, umpisahan na ang trabaho. Mahal kong Ginoo, napakaraming pera nito, lahat ay sa akin. Ano ba namang halaga ko? Anong klaseng salita yan? Mula ngayon, ikaw na ang magiging punong tagapamahala ng aming linji. Ako at ang mga kapatid ko ay hahati ng pata sa kita. Ikaw talaga ang tunay na tagapamahala. Mula ngayon, magpapakahayop kami para sa'yo. Siguradong susuklian ko ang kabutihang ipinakita mo sa akin ngayon. King. Ang taong iyon, bakit may sibuyas at bawang pa sa loob ng tasa? Nakakainom ba talaga nito? Hindi kaya sabaw ito ng hotpot? Linsanggi. Ang tiyan mo na tasang jade na ito ay talagang pambihira. Gamitin mo ito sa pagbuhos ng sabaw. Mas masarap pa ang lasa kaysa noong mga karaniwang araw. Mabuti at nagustuhan nyo. Ang sarap ng bawang na sabaw, pumatay ng mikrobyo. Pambihirang likha ng kalangitan. Parang insulto sa aking tasa ito. Ang paggamit ng mangkok na porselana sa panggatong ay talagang nakakasuka. Paano nagliyab ng ganoon kalakas ang inyong tindahan? Ganito naman talaga ang lahat kapag nagtitimpla ng sabaw. Kaninang umaga kakakuha ko lang ng 2 bungkos ng sariwang dahon ng tsa. Hahanda na sana akong magtimpla ng isang palayok sa likod bahay. Sandali. Hindi pwedeng ganito ang pagtimpla sa dahon ng tsa. Kung hindi lalagyan ng sibuyas, luya at asin, mapakla at maasim, talagang hindi maiinom. King. Pumunta ka sa likod bahay at magpainit ng apoy. Ihanda mo ang malaking palayok. Tingnan mong mabuti, King. Ngayon, ipapakita ko sa'yo. Ano nga ba ang tunay na sining ng tsa? Amo, anong bango nito? Haha, iyan ang likas na halimuyak ng tsa. Mamaya, ipatitikim ko sa'yo. Anong lasa ng tsa kapag walang sibuyas? Tikman mo at mag-iingat ka, mainit pa. Amo, napakalinis at may tamis ang lasa ng tsaang ito, may balik-tamis pa. Kung ilalabas mo ito at ibebenta, ang lahat ng tea house sa buong Beijing, hindi ba mapipilitang magsara ang negosyo? Kaya bukas, titigil muna tayo sa operasyon. Magbukas tayo ng isang espesyal na silid para sa mga mararangal sa ikalawang palapag.
Linji, ang tsaa mo ay talagang ang kakaiba. Nauunawaan ng Ginoo ang tsaa. Ang magandang tsaa ay nakatagpo ng tunay na nakakaunawa rito. Itabi niyo para sa inyo palagi. Mabuti. Tamang-tama, bukas ay may handaan ang aking matandang asawa at imbitahan ang lahat ng mga kaibigang ito. Hayaan din silang mamulat ng kaunti. Maraming salamat po sa biyaya ninyo, Ginoo. Sisiguraduhin kong mabubusog at matutuwa ang lahat ng mga Ginoo. Amo, ang kita ng ikalawang palapag na Tia Room ngayon, kasama ang kita ng unang palapag sa pagbebenta ng porselana, ay umabot sa kabuang 1,500 pilak na tile. Ang laking kita natin. Ano ba naman ang halagang iyan? Kapag lalo pa tayong nakilala, hindi na mabibilang ang pilak na papasok sa atin. Sa loob lang ng kalahating buwan, ang tindahan ay nalugi ng 80%. Hinayaan niyong apihin tayo ng isang dayo at maagawan ng kita. Anong silbi ng pag-aalaga ko sa inyo, mga manghuhuthot na to? Nagagalit ang Panginoon, napakasamang tao ng Linji. Porselana ang ibinebenta nila. Ang aming itim na porselana ay wala talagang laban. At iyong Tia Room pa. Isang batang hindi ko alam kung saan sumulpot, kasama ang utusang nagtitinda ng tsaa, ay naglakas loob pang agawin ang negosyo ko, Wei Dihay. Kung hindi makahigit ang itim na porselana sa puting porselana, kung gayon, putulin na lang natin ang kanilang kabuhayan. Panginoon, ang ibig niyong sabihin ay, putulin ang kanilang supply ng luad at panggatong. Gusto kong mapaluhod at mawala ng saysay ang mga lin na yon. Sa kulungan na sila mamaluktot ng 3 araw. Laubo, hindi ba tayo nagkasundo na? Kayo ang magbibigay ng panggatong. Nabayaran ko na sa inyo ang deposito. Bakit hindi kayo nagdala ng panggatong ngayon? Amo, hindi ko po kayo gustong pahirapan. Pero nagsalita ang Pamilya Wei na kung magbebenta pa raw kami sa inyo ng kahoy at lupa, sila raw ang babangga sa Pamilya Wei. I refund ko na lang po sa inyo ang pera. Hindi ko na kayang maghatid ng panggatong. Amo, paano na ito? Naaari ko itong pag-isipan. Pero saan naman kukuha ng panggatong? At sinabi na ninyo noon, sa likod bakuran natin, kailangan araw-araw may usok ng apoy. Kung hindi, saan naman kami kukuha ng napakaraming dekalidad na porselana nang hindi gumagasta? Siguradong akusahin nila tayong parang mga halimaw na hinuhuli. Kung gusto nang makipaglaro ng Pamilyang Wei, kung gayon, lalaruin natin sila hanggang dulo. Tara, sumama ka sa akin at tingnan natin sila. Oy, Lin ang tagapamahala. Bakit mukhang mabigat ang loob mo ngayon? Narinig kong ang linjinyo ay kapos na sa panggatong at lupa. Ginoong Wei, katatapos ko lang sana kayong hanapin. Buti na lang, bumalik ka at sabihin mo sa iyong amo. Hindi ako madaling maipit sa ganitong pakana. Hindi ito ubra. Nagbayad ako ng 10 ulit na presyo para lang magdala ng lupa mula sa Jiangbei. Sa Jiangbei. Hahaha. Ang laki pala ng tiwala mo sa langit. Akala mo ba kapag pinutol ang supply tapos na? Sabihin ko ang totoo sa iyo. Kagabi pa pumunta ang aming Panginoon sa kagawaran ng Shonjian. Nakipagbigay galang siya kay Ginoong Wang. Kaya hugasan mo na ang leg mo at maghanda sa 3 araw. Narinig ng Lin Zhou ang atas. Pinipili ng hukuman ang mga handog para sa pista ng Wanshu sa susunod na buwan. Matindi ang ingay ng pangalan ng Linjinyo sa kabiserang lungsod nitong mga araw na ito. Kaya ibibigay ko rin sa inyo ang parangal na ito. Aking Lin Zhou, maraming salamat po sa pagkalinga, Ginoong Xi. Hindi ko lang alam kung ano ang tiyak na mga tuntunin sa handog na ito. Ang handog para sa pista ng Wanshu ay dapat isang uri ng ceramic na di pa kailanman nakita. Iniutos ko sa iyo na sa loob ng 3 araw ay maghurno ka nito sa sarili mong pugon. Kapag hindi mo maiharap, iyan ay kasalanan ng panlilinlang sa pinuno. At parusang kamatayan sa buong sambahayan. 3 araw lang ang ibinigay ng tagapangasiwa. Ngayon ay wala na nga tayong magawang apoy. Paano pa tayo makagagawa ng bagong mga sisidlang porselana? Kung may panggatong man o wala, sarili ninyong problema na yon. Pagkalipas ng 3 araw, darating ako para kunin ang mga kalakal. Bakit kayo nagmamadali? Hindi pa naman lubos na gumuho ang langit. King, kunin mo at ilabas ang sako sa loob ng aking silid. May isang maliit na supot ng putik doon. May putik nga, pero wala tayong panggatong. Ni ang mga hurno para sa pagpapaputok ng porselana ay wala na. Kung walang hurno, gumamit na lang ng mga bato bilang pansamantalang hukay. Kung walang panggatong, gibain na lang natin ang kubol sa likod bakuran. Hindi pa rin sapat ang kubol. Kung kulang pa, baklasin na ang lahat ng mesa, upuan, at tabla sa loob ng bulwagan. Tigil! Inyo, ilabas mo ang tapayan ng putik sa tabi. Iyan na ang huling putik ng linji natin. Mag-ingat ka. Opo, tagapangasiwa. Pahinahin niyo ako na ang bahala. Tapos na, paano nangyari ito? Nasira ang handog ng kapatid Lin.
Kamatayan ang kaparusahan nito. Ano ngayon ang gagawin natin? Itim na itim itong bagay na ito, parang uling. Kapag naipasa natin ito, lahat ng tao sa lugar na ito ay mapapahamak. Ano ba, King, ilagay mo agad sa magandang kahon. Pupunta tayo sa mansyon para maghandog ng malaking regalo kay Ginoong Kinsi. Mag-ingat kayong lahat. Ito ay ihahandog sa mahal na emperador. Kapag nadaganan o nabasag yan, kahit siyam na buhay pa ay hindi sapat na pambayad. Hindi ba't si Lin ang tagapamahala yan? Bakit ba sobrang ayaw mo sa sarili mong buhay? Nagpupumilit ka pang maghatid ng kapahamakan. Huwag kang mangmata sa iba. Ang gusto ng pamilya Wei ay isang pambihirang hiyas. Hindi pwedeng basta mas malaki lang ang sukat kaysa sa mga porselana ng mga bagong dating na magpapagawa. Talagang hanggang huli, matigas pa rin ang bunganga mo. Tingnan ko nga kung paano mo ipaliliwanag ito kay Ginoong Kinsi. Dumating na ang kagalang-galang na kinsamahan. Si Wei Dihai ay pumasok na kasama ang inyong mga handog. Opisyal nang nagsisimula ang pagpili ng mga handog para sa pista ng mahabang buhay. Sunod-sunod nang naghahain ng tribute ang mga kiln sa buong kabisera. Unang darating ang pamilyang Wei, kagalang-galang na kinsamahan. Mangyari pong tingnan, ito ang produktong pinaputok ng aking pamilyang Wei. Ang kulay na salamin na mangkok na may sagisag na daan-daang ibon na humaharap sa phoenix. Mukhang hindi naman masama ang kulay. Medyo pulido rin ang pagkakagawa. Nagpakatutok talaga ang pamilyang Wei. Lumabis po kayo sa papuri. Para sa paglalang ng sisidlang ito, muntik nang ubusin ng mga karaniwang tao ang kanilang dugo at pawis. Narinig ko po na, may dalang pambihira at walang kapantay na kayamanan ang Linji ngayon. Mas mabuting ipakita na ninyo agad sa tindahan ng kasangkapan, para makasilip naman ang mga karaniwang tao. Lin Zhao, nasaan ang inyong handog? Hahaha, Linzo, nababaliw ka na ba? Nagdala ka pa talaga ng sirang sisidlang halos uling na sa sunog para ipanghiya kay kagalang-galang na kinsamahan. Kagalang-galang na Ginoo, tingnan po ninyo ang pirasong ito. Ang mangkok na ganyan kapangit ay hindi pa nga bagay kahit sa basurahan. Sa tingin ko, ang Sir naming Lin ay gusto lang gawing palabas ang mahalagang seremonya ng palasyo. Labis na walang pakundangan, bibigyan kita ng pagkakataong maghain ng tributo, at naglakas loob ka pang dalhin ang isang magaspang at hamak na sisidlang ganyan para linlangin ang kagalang-galang na kinsamahan, at dayain ang hukom. Guardia, arestuhin niyo ang hambog na taong ito. Ihataw agad sa bilangguan. Hintay. Madalas na ang mga tunay na kayamanang pambihira ay nakatago sa payak at walang palamuting anyo. Ang mangkok na ito ay saka lamang makikita ang tunay na anyo kapag binuhusan ng kumukulong tubig. Matapang ang karaniwang tao. Hinihiling ko po sa kagalang-galang na kinsamahan na bigyan ako ng isang tasa ng bagong pakulong mainit na tsaa. Kung ito ba ay kayamanan o basurang walang kabuluhan, malalaman agad sa isang subok. Umalis na kayong lahat. Kung may hiwaga man ito, ako mismo ang maglilinaw sa inyo. Pagkakaloob ng tsaa. Hanggang sa huling sandali ay nagpapanggap pa rin. May mga bituin at tala sa loob ng mangkok na ito. Kagalang-galang na kinsamahan, ang mangkok na ito ay tinatawag na tiyanmu. Sa loob ng isang mangkok ay waring nakapaloob ang sangkatalinuhan ng sansinukob. Ang ganitong pambihirang hiyas ay tunay na tanda ng kaligtasan at kapayapaan para sa ating dinastyang Dajing at sa mga tao nito. Kay gandang mangkok. Ganitong uri ng sining. Narinig ko na ngayon lang ito sa unang pagkakataon. Kung gayon ang ilang handog para sa pista ng mahabang buhay ngayong taon, ay pawang gawa ni Linji. Dapat niyong pagbutihin ng husto. Ikaw na taksil at mapanganib, muntik mo nang ipahamak ang isang mahalagang usaping panghukuman. Guardia, damputin niyo siya. Impossible ito, hindi maaari. Malinaw na pinahiran ko siya ng halong lupa at bakal na buhangin. Paano naging mahiwagang bagay ito? Pangunahing may kinalaman ba ito sa pagbili mo kay inyo para paghaluin niya sa aking putik ang bakal na buhangin? Talagang hindi ko pa rin maipapaliwanag ang mangkok na ito. Huwag kang mag-alala. Pag ako na ang naging imperial na mangangalakal, tiyak na alagaan kitang mabuti. Maraming salamat po, kagalang-galang na kinsamahan, sa inyong malinaw na pagunawa. Sa gayon ay babalik na ang karaniwang tao sa tindahan, upang maghanda buong magdamag ng dakilang seremonya, para sa pista ng mahabang buhay ng kanyang kamahalan. Hahaha. Sige na. Hihintayin ko ang magandang balita mo.
Kuya Lin. Ngayong araw, ang mga tabak ng mga opisyal ay halos nasa lig mo na. Pero nagawa mo pa ring tumawa. Sa puso ko may tiwala ako. Usapang moderno ha. Ang ibig kong sabihin, sa mga lumang tala sa aking bayan ay may nakasulat na ang putik na may halong mineral ay nagbubunga ng ganitong himala kapag napailalim sa matinding init. Kuya Lin, hindi mo lang iniligtas ang buhay ko. Inihatid mo rin ako upang masaksihan ang tanawing hindi ko kailanman mangangahas na isipin sa buong buhay ko. Pakiramdam ko, basta nariyan ka, sapat na. Kahit bumagsak pa ang langit, hindi na ako matatakot. Bagamat nayurakan na naman ang pamilya Wei sa pagkakataong ito, ang negosyo ng mga keramika ng dinastyang Dajing ay nasa kanila pa rin ang karamihan. Hindi pwedeng umasa lang tayo sa panandaliang tabumpay. Kung sakaling malaman ng iba ang paraan natin ng pandaraya, talagang lagot tayo. Kuya Lin, ano na ang gagawin natin? Ngayon, may masahan na tayo sa korte. Malinaw at maayos na rin ang usapan sa pagpapagawa ng mga tapayan. Balak kong personal na sumama at hanapin ang gaining putik para makapagsunog ng tunay na puting porselana. Hindi lang para pagsilbihan ang palasyo, kundi para rin mapakinabangan ng lahat ng karaniwang mamamayan sa buong bansa. Ang mga malilinis at maaasahang kagamitang seramika. Kuya Lin, nitong 2 araw, nilibot ko ang lahat ng gumagawa ng luad at tapayan sa paligid ng kabisera. Pero hindi ko pa rin nakita ang sinasabi mong gaining putik. Ang mga magpapalayok dito sa paligid ng kabisera ay pawang itim at malagkit na luwad lang ang kilala. Tinanong ko sila kung saan may puting luwad. Lahat sila nagsabing nababaliw na raw ako. Pero mabuti na lang, may nalaman akong isang lugar. May puting luwad na gusto ninyong hanapin. Sa may 20 lihe mula sa kabisera. Mabilis, sabihin mo kung saan. Sa may silangan ng lungsod, sa tuling ng mga likas na lupa. Puro puting luwad ang lugar na yon. Nidamo nga, hindi tumutubo. Sabi ng matatanda roon, may sumpa raw ang lugar na yon, kaya walang nangangahas na pumunta roon. Magdala kayo ng palakol. Punta tayo ngayon din sa Baytuling. Sa harap mismo ng tanggapan ay ang bundok ng puting bato. Sabi ng mga matatanda sa nayon, may masamang alonangin ang lupa roon. Isa raw iyong lupang sinumpa. Kayo, huwag na huwag ninyong gagalawin ang lupang iyon. Baka madikitan kayo ng malas. Kuya Lin, mukhang may kakaiba nga sa lugar na ito. Totoo bang ang lupang ito ay pwedeng gawing porselana? Kung hindi, umuwi na lang tayo. Huwag kayong mag-alala, wala talagang sumpa dito. Hindi lumalago ang kita rito sa Baytuling, dahil mataas ang nilalamang mineral at alkalina ng lupa. Hahaha, nahanap ko rin. Parang nakatapak lang ako sa bakal na sapatos, pero wala pa ring mahanap na sagot. Kuya Lin, itong puting luwad pag hinaluan ng tubig, bakit nagiging ganito kapino at kintab? King, ang ganitong puting luwad sa bayan namin ay tinatawag na gaining putik. Basta meron ito, makakagawa na tayo ng tunay na puting porselana. Napakaganda niyan. Kung gayon, bilisan natin at pakiusapan si Lolo na ipahatid ang kariton dito. Maghukay tayo ng ilang basket at dalhin pabalik. Subukan muna natin sa maliit na pugon sa likod bakuran. Paano naman sa sapat ang ilang basket? King, bumalik muna tayo ngayon sa tindahan. Dalhin mo lahat ng salaping pilak at pumunta ka sa mansyon. Kuya Lin, ano po ang gagawin nyo? Hindi kaya balak nyo na bilhin ang buong liblib na bundok na ito? At dito itatayo ang kauna-unahang tunay na pugon ng porselana ng dinastyang Dajing. Kuya Lin, magpahinga muna kayo sandali. Napakalakas ng apoy ng bagong pugon na ito. Hindi ko na kaya sa init kahit 10 hakbang lang ang layo ko. Dapat talagang malakas ang apoy. Dapat maabot ng gaining putik ang isang tiyak na temperatura. Para tuluyang maging seramika, sapat na ang init ngayon. Pero sobrang bilis ng paglipat ng init. Ang karaniwang luwad na ladrilyo ay masyadong mahina sa pagtabi ng init. Hindi ang init ang lumalabas, kundi ang pilak natin. Paano na yan? Kapag sindi na ang apoy, kailangang palabasin talaga ang init. Hindi pwedeng balutan lang ng koton at pigilin ito. Bawat isang pagpapaputok ng porselana ay nauubos ang 1,000 gin ng kahoy na panggatong. Kung magagamit lang sana sa iba. King, naaalala ko ang kalyeng katabi ng tindahan ng ating Linji. May pwesto roong nagtitinda ng inihaw na manok. Hindi ba malapit ng magsara? Ang inihaw nilang manok at piniritong baboy ay napakasarap. Talagang walang bumibili. Kuya Lin, bakit mo itinatanong iyan? Hindi ba tayo ngayon gumagawa ng mga tapayan? Akala mo ba ngayon ka palang mapapagod sa pag-ihaw ng manok? Mga kapatid, tigil muna sa pagpuputol ng kahoy. Dalhin ang mga ladrilyo at lusong na putik. Yung sobrang mga tubo ng hangin sa pugmang ito. Ilipat ninyong lahat sa bakanteng silid na ladrilyo sa tabi. Kuya Lin, ang silid na yon ay lagakan ng kahoy at kalat. Paano kung masunog iyon? Sayang lang kung ilalagay pa roon ang mga kalat. Maghintay at panoorin na lang natin ang palabas. King, bukas ng maaga, pumunta ka sa palengke. Bilhan mo ako ng 10 pinakamatabang pinalamang pato at ibalik dito.
Ang bango, paano nagawa ng patong ito na maging sobrang kintab ang pagkakaluto? Kumikinang na pula ang balat. Parang pinahiran ng pulot, iyong matandang tindahan ng inihaw na pato sa kanluran ng lungsod. Wala talaga itong dating. Sa pugon talaga ito inihurnong. May inilagay pa akong makabagong lihim na timpla. Ano namang ikukumpara sa akin ng lumang tindahang iyon? Halika, tikman mo ang mainit na balot na manipis na tinapay. Elngan, hindi malansa ni kaunti ang karne kapag sinabayan pa nitong sarsa. Pasabog ang lasa. Kuya Lin, kung ilalabas mo ito para ibenta, mag-aagawan ang mga mamimili sa kabiserang ito. Sa inihaw na pato pa lang, malaki na ang kita. Kung gagawa tayo, dapat all out. Gusto kong maramdaman ng mga mayayaman at makapangyarihan na ang inihaw na pato na nakalagay lang sa porselanang plato ng Linji, ang bagay lang sa kanilang katayuan. Maglagay ka ng karatula sa harap ng pinto ng Linji. Ngayon, hindi lang tayo magbebenta ng mga porselana, kundi imbitahan din ang mga mamimili mula sa buong kabisera para makatikim ng libre. Ang tiyan mo na mangkok at inihaw na pato na ito ang pinakamahusay sa buong mundo. Hindi ka pani-paniwala, Linsanggi. Wala kayong katulad, para kayong Diyos ng pagkain na bumaba sa lupa. Iyong mga bundok at dagat na kinain ng amo noon ay tinabunan lahat. Masarap talaga ang inihaw na pato ni Linsanggi. Pero ang planggana ng mga inihaw na pato ay isa ring kayamanang hindi matatawaran. Walang bahid, parang jade, parang tipak ng hiyas. Ibinebenta ba niyo sa Linji ang mga plato na ito? Naman, ibinebenta namin ang puting porselanang planggana na ito. Ginawa ito mula sa sariwang luwad ng sariling pugon ng aming Linji. Bagong kuha mula sa gauling. Hindi lang ito kumakapit ng dumi ng mantika. Isang banlaw lang ay malinis na agad. At ang kalidad ng porselana ay siguradong babagay sa katayuan niyong mga mahal na Ginoo. Hindi na ako magdadalawang salita, Linsanggi. Ipadagdag mo pa sa akin ang dalawang inihaw na pato na ito. Iuwi ko at pasasaringan ko ang mahal na Taijun. At ang set din ng mga plato para sa kainan ng pato na ito. Pati ang mga mangkok, chopstick at lalagyan, kukunin ko na lahat. Ibalot mo lahat sa akin. Sa negosyo, dapat marunong kang umusbong ng maaga at dumating ng huli. Ito na ang gusto kong set ng porselana. Linsanggi, isama mo na rin ang buong set ng porselana kasama ang pato. Magbabayad ako ng 100 leang na pila. Ngayon din, ipadala ninyo ito sa aking mansyon. Mga Ginoo, huwag kayong mag-agawan at mag-usap ng maayos. Sa kusina ay mayroon pa. Ang mga plate na made to order ay sapat na. Sapat din ang mga inihaw na pato. Pumunta ka at dalhan pa ng ilang inihaw na pato sa looban. Ibalot mo rin para sa lahat. Ituring ninyong regalo ko ang mga inihaw na patong ito sa inyong dalawa. Maraming salamat sa dalawa sa napakagandang pagtangkilik. Ang mga custom na plato bukas. Ipapahatid ko na sa mga tauhan sa mansyon. King, kwentahin mo lahat ng kinita natin sa mga araw na ito. Sa 2 araw na ito, may malaking bagay akong kailangang puntahan. Talagang sobrang gulo at kaguluhan. Isa siyang batang tagagawa ng pugon na galing sa labas, na kinuha ni Linzhou. Bakit bigla na lang siyang nagsimulang magbenta ng inihaw na pato, at napasa kanya pa ang mga mararangal na Ginoo sa buong lungsod. Lahat sila ay naging mga bisita niya. Nagtayo si Linzhou ng isang porselanang pugon sa Baituling. Ang mga kagamitang porselana na napapaso roon ay mas maputi pa kaysa dati. At talagang mabango ang amoy ng inihaw na pato. Ngayon, pati ang matatandang Ginoo sa lungsod ay nagpapasundo ng pagkain. Lahat sila ay pumupunta sa Linji para umorder ng isang set. Pugon ng tiyan mo mangkok na inihaw na pato. Sa aming bahay inuman. Ngayon, wala na ngang anino ng tao. Mga kalakal na pinaghalo-halo, ipasa mo ang utos ko, babaan natin ang presyo ang lahat sa aming pamilya Wei. Ibaba ninyo hanggang sa pinakababa ang presyo ng lahat ng ating porselana at itim na palayo. Ibagsak niyo ng todo. Kuya Lin, nitong kalahating buwan, umaasa kami sa inihaw na pato at puting porselana. Kumikita ng 32 tile ng pila. Tunay ngang naging pinakamayaman sa kabiserang lungsod. Pero narinig kong nagsimula ng magbaba ng presyo ang panig ng pamilyang Wei. Isang mangkok na porselana ay ilang baryang lang ang benta. Ganyan lang talaga ang kaya ng pamilyang Wei. Gusto nilang bawiin ang mga customer sa pamamagitan ng pagbagsak ng presyo. Pero hindi nila isinasaalang-alang ang sarili nilang gastos. Pati napakarami nilang kasosyo. Parang naghahanap lang sila ng sariling kapahamakan. Pero Kuya Lin,
Napakarami na ngang mayayaman sa kabiserang lungsod. Pero darating at darating pa rin ang araw na mabibili nila ang sapat na dami ng mga mangkok, plato, at gamit sa tsaa. Ang pugo ng porselana natin sa Baytuling, araw-araw ay nakagagawa ng ganoon karaming puting porselana. Sino naman ang magbebenta nito sa hinaharap? Tama ka, King King. Darating din ang araw na ang mga mararangal na Ginoo ay bibili ng sapat na dami ng mga mangkok, plato, at gamit sa tsaa. Kung gayon, gumawa tayo ng kakaiba. Ano ang kakaiba? Gagawa ako ng makukulay na porselana. Ang buong dinastyang Dajing, lahat ng mga bahay inuman at mga mansyon ng Maharlika, ang mga ladrilyo at bubong, palitan natin ng ating porselana. Lin, Kuya Lin, hindi ka naman nilalagnat, ano? Hindi naman tayo mga tagagawang putik. Ang mga mansyon ng mga mararangal na Ginoo, ang gamit sa bubong ay mga berdeng ladrilyo. Pag-isipan mo ng maigi, ang mga bahay ngayon, kapag tagulan ba ay agad na bumabaha. Nga, kahit ang malalaking bahay inuman tulad ng Zwixianju ay bumabaha rin. Kapag lumalakad ka, malagkit at dumikit ang talampakan mo sa daan. Ito ang pagkakataon natin. Kung makakagawa tayo ng salaming porselanang hindi bumabaha, hindi ba't hindi na tayo magkakaproblema sa mamimili? Kuya Lin, ang talino mo talaga. Kung ganoon, bukas na tayo magsimula. CJ, sundin mo ang gusto mo. Buksan ang pugon. Himalang talaga, kamangha-mangha, nabuhay na yata ang lumang pugon na ito sa buong buhay niya. Unang tingin pa lang, nakagagawa na ng luwad na parang hiyas. Nakita mo ba, hindi man lang nag-iwan ng bakas ang mga baklang ito kahit gamit ang pangkaskas na bakal. King King. Dala ang pera. Papasok tayo sa lungsod ngayon para bumili ng pinakabulok na bahay inuman. Gusto kong mamulat ang mga mararangal na Ginoo sa buong kabiserang lungsod. Kuya Lin, talagang bibilhin natin ito. Mas marumi, mas lusaw, mas mabuti. Sapat lang ang diferensya. Paano natin maipapakita ang galing ng ating makukulay na porselana? Boss Lin, huwag mong sisihin si matandang Shu na hindi ka binalaan. Ang basurang lugar na ito, pati mga daga ay nasusuklam. At sa tapat lang ay ang malaking bahay inuman ng pamilyang Wei. Mahal na pagbabayad ang ilalabas mo rito, baka malugi ka. Kunin mo na lang ang pera at umalis. Ang natitira, huwag mo nang alalahanin. Hindi ba ito ang Boss Lin? Bakit hindi na gumagana ang puting porselanang inihaw na pato ninyo sa Linji? Tumakbo pa rito para manghuthot ng natira at sira na. Ha 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 ha. Ginoong Wei, bakit pa ako magpapaliwanag sa'yo? Kayo nga sa pamilyang Wei ang, kapag 3 sentimong mangkok ang ibinibenta, sulit ba yon? Narinig ko na pati sahod ng mga manggagawa ninyo sa tapahan ay hindi na maibigay. Huwag kang magmayabang, gusto kong makita mismo. Kung kaya mong patakbuhin ang bulok na bahay na ito, may maipagmamalaki ka nga. Ang bulok na bahay na ito, kahit Diyos pa ang dumating, hindi na rin ito masasalba. Kung gayon, dilat ang mga mata mo at tingnan mong mabuti. Makaraan ng 3 araw, ipapagawa ko ang ina ito, na maging pinakamakinang na bahay inuman sa buong dinastyang Dajing. Isara at simulan ang trabaho. Lahat kayo, tingnan nyo, ang lalaking yun na Lin ang apelyido. Hindi man lang naglakas loob magbukas ng pinto, baka tumakas na. Ginoong Wei, binabackstab mo ba ako? Kailangan mong magsalita ng mahina. Dumating na ang oras. Hilahin ang pulang panyo, buksan ang pinto at salubungin ang bisita. Ang mahihirap na kubkubang ito sa ibabaw ay pawang puting jade. Imposible, talagang imposible. Paano naging ganito ang bahay inuman na ito? Anong salamangka ang ginamit mo? Mga iginagalang na panauhin. Ito ang sariling gawang kristal na porselana ng Linji. Kapag nadumihan, pahiran lang ng basahan at kuskus lang ng kaunti. Tindero Lin, magbigay ka ng presyo. Magkano ang ginto? Para malagyan ko rin ng ganitong porselana ang bulok na bahay ng aking Panginoon. Una sa lahat, ilalagay ko rin ang ganitong porselana. Sa bahay ni Ginoong Li, nilatag ang halaga ng punong bulwagang 600 bloke. Ang deposito na 5,000 tael ay natanggap na. Susunod na panauhin si Ginoong Zhang. Tindero, doble ang ipapasok kong deposito. Ipalatag muna sa bakuran ng matandang Panginoon ng aming bahay. Malapit na ang tag-ulan ng plum. Hindi na kaya ng matandang Panginoon ang lamig at halumigmig. Tapos na, Panginoon. Lubos ng ayos. Kung ibababa natin ang presyo ng mga mangkok at plato sa 3 sentimo, walang bibili. Ngayon, ang mga mararangal sa buong kabisera ay nakapila sa Tongxiao para bumili ng mga ladrilyong porselana ng Linji. Sabi raw nila. Ano raw ang sabi nila? Sabi raw nila.
Ang mga palayok natin ay nakalagay sa loob ng bahay na may mga ladrilyong porselana. Napakasulap. Ngayon, tuloy na rin ang lahat ng hurno natin. Lahat ng tubero at potero ay tumakbo na sa burol ng baituling. Linzhou, ang linis ng pangalan mo. Wala kang iniwang kahit kaunting pag-asa para sa akin. Kung gayon, huwag mong sisihin ang lumang isda kapag napigtal ang lambat. Si Kuya Lin pa ang sinisisi na huli siyang nakalabas. Naantala patuloy ang oras na itinakda para sa mahal na panauhin. Hindi ko rin alam kung magagalit ba ang mahal na panauhin. Kuya Lin, alam kong may maliit na daan dito. Dumaan na lang tayo rito. Kuya Lin. Muling barado ang kanal sa timog ng lungsod. Nabulok at umalingasaw na ang tubig sa balon. Hindi kayang bumili ng maayos na gamit ang mga mahihirap kaya tubig ang iniipon nila. Ang iniinom nila ay ganitong maruming tubig. Narinig kong sa ilang araw na ito, marami na ang nagkasakit. Sabi ng manggagamot, kung magpapatuloy pa ito, baka magkaroon ng salot. King, pagbalik mo ay sabihan mo agad ang mga kasama. Bukas, itigil ang lahat ng hurno para sa pagsunog ng mga ladrilyong porselana. Gagawa ako ng palikurang may labasan ng dumi sa pamamagitan ng paglalaga ng porselana. Tindero, ano ang iginuhit mong bagay na ito? Napakakapal at napakahabang tubo. At butas pa sa gitna. Kapag inihurno ito sa tapahan, siguradong magkakabali-baliko. Ang mga ladrilyo natin ngayon ay mabenta ng mabuti. Bakit mo pa pinagpaguran ang paggawa ng ganito? Iyan ang tawag na palikurang may labasan ng dumi na yari sa porselana. Kapag inilibing lang ito sa ilalim ng timog na lungsod, at mailalabas ang maruming tubig, hindi inom ang matandang lahi ng maruming tubig at mamamatay na lang. Kaya kahit magkano pa ang ipasok, wala ring saysay. Lahat tayo rito ay mapapahamak. Ang dangal ng punong opisyal. Inilibing ko na ang buhay kong ito, lolohan. Pakiusapan din po ninyo na ipaubos na ang tulong na ito. Hoy, hindi ba ito si Linji? Ikaw ngayon ay isang opisyal na may ugnayan sa palasyo. Ang Baiyujing ay nagpupunyagi araw-araw para sa ginto. Wala ka ba sa bahay para bilangin ang salapi? Bakit ka pa sumugod dito sa kagawaran ng Shontian? Ginoong Wang, ang maruming tubig sa timog ng lungsod ay umaapaw at dumadaloy. Naglalakas loob lang po ang abang bayan na magsumamo sa inyo, Ginoo. Payagan po ninyo kaming hukayin ang lupa at magbukas ng daan. Maglatag ng mga tubong seramika sa ilalim ng lupa para ilihis ang maruming tubig. Tungkol naman sa gastusin, sasagutin lahat iyan ng aking Linji. Walang kahit isang sentimos na galing sa pamahalaan. Talagang walang pakundangan ang bungang bibig mo. Maghukay ng daan. Napakalaking bagay nito na kailangan pang ipasa sa itaas isa-isa. Paanong isang mga alakal lang na tulad mo ang basta-basta makakapagpasya? At saka, ang mga nakatira sa timog ng lungsod ay pawang mahihirap na nasa laylayan. Ano naman kung may ilang mamamatay? Huwag nang banggitin muli ang usaping ito. Umalis ka na. Ang 10,200 ito ay pambili ng tsaa at tubig na bigay ng abang bayan sa inyo. Pero dapat po munang pagnilayan ito ng Ginoo. Kapag kumalat ang epidemya sa timog ng lungsod, aabot agad iyon sa loob ng lungsod. Bukas, ang maaaring magkasakit ay ang mga tao sa inyong tahanan. Kapag may buhay, may paraan para humawak ng salapi. Kailangang may buhay din para magamit ang pera. Sinasabing niyong pwede bang hukayin ang kalsadang ito o hindi? Linji, nagbabanta ka ba sa akin? Hindi po naglalakas loob ang abang bayan. Nagpapaliwanag lang po ang abang bayan ng mga pakinabang at pinsala sa inyo, Ginoo. Kung talagang sumiklab ang salot, kapag nagalit ang langit at nagparusa, ang 10,200 salapi na ito, Ginoo, baka wala kayong puso sa awa. May malasakit si Linji sa mga tao. Nag-aambag para sa pagkukumpuni ng kanal ng tubig sa timog ng lungsod. Ito ay tunay na dakilang kabutihan. Paanong maaari kong hadlangan yon? Mga tao. Bigyan si Linji ng pahintulot na simulan ang gawain. Maraming salamat po, Ginoo, sa inyong malasakit. Itigil ang paghuhukay. Nakalibing sa ilalim ng lupa ang ugat ng buhay ng aming timog ng lungsod. Kung magagalit ang mga Diyos sa ilalim ng lupa, lahat tayo ay mapapahamak. Tama, hindi pwedeng hukayin. Kapag hinukay, abot sa 3 buhay. Mga kababayan, ang maruming tubig sa hukay na ito ang siyang nagpapagkasakit sa lahat. Ang gagawin natin ay ibaon ang malilinis na tubong seramika sa loob nito, at ilihis ang maruming tubig para mailigtas ang buhay ng lahat. Mananatili si Laosi dito ngayon, mga hasbang galawin ang lupa, nakipagmatigasan si Laosi sa kanya. Tingnan niyo itong putik at tubig sa buong lugar. At tingnan niyo ang mga batang may sakit sa mga bisig ninyo. Kung hindi hukayin, sa loob ng 3 araw, sasabog ang salot. Kayong lahat ay mamamatay. Kung gusto ninyong mabuhay, sundan niyo akong lahat at magkapikang pala. Mga hasbang humadlang sa pagliligtas ng tao. Hindi ko kailanman palalampasin si Linsao.
Kabutihang loob ni Lin, tulungan po ninyo ang anak ko. Nainom niya ang maruming tubig sa hukay na yon. 3 araw na siyang hindi makalunok ng kahit ano. Sabi ng doktor, wala na raw pag-asa. Kung maililigtas lang ang anak ko, handa akong gawin ang kahit ano. Ate, huwag kang mag-alala. Tiyak na maililigtas ka ni Kuya Lin. Ngayon na ang tamang oras. Bakit pa kayo nag-aalinlangan? Tama ang sinabi ng Linji. Tama na ang pagdurusa nating mga manggagawa sa maruming kanal na ito. Ako na ang bahala sa paghukay ng kanal. Pantay naman ang hasyan, 3-1. Mas mabuti pang sabay tayong sumugal. Hindi pwedeng nakanganga ka lang at nakatingin sa may bahay. Kapag nainom pa ng bata ang lasong tubig na ito, ayos na. Sa sinabi ng Linji, magkakasama tayong kumilos. Kung wala, wala na rin. Lin kuya, kakayanin ba ang mga tubong iyan na ilang dosenang liang haba? Kapag sobra ang lakas ng tubig, baka mapunit ang dugtungan ng tubo. Maruming tubig ang bubuhos pabalik. Kung gayon, lubusang masisira ang pinaghirapan natin. Kakayanin ba o hindi? Subukan na lang at malalaman. Buksan ang pintuan at pakawalan ang tubig. Walang tagas, Lin kuya. Walang tagas ang mga tubo. Pumunta kayo sa labasan ng tubig at tingnan. Matamis ang tubig. Matamis nga. May malinis na tubig na tayong maiinom. Hindi malilimutan ang malaking kabutihang ito. Habang buhay ko itong aalalahanin. Bumangon na kayo, lahat kayo. Mula ngayon, hindi na magiging lunggan ng mga dukha ang timog ng lungsod. Lahat tayo ay dapat mabuhay ng maayos. Lin kuya, iba ka sa ibang tao. Ang iba, kumikita para lang sa sariling ligaya. Pero ikaw, kumikita ka para magligtas ng buhay. King. Tingnan mo, nakapaglakad sila sa tubig na kasinlinis ng pinong ulap. Pero ang gamit nila ay mga kahoy na mangkok na puno ng amag. Pati ceramic ay hindi nila mabili. Bumalik tayo sa burol ng baituling. Doon sa bahay, ayos na ang usapin ng timog ng lungsod sa pagkakataong ito. Hindi kaya dapat nating muling tanggapin ang mga order ng mga mangkok at ceramic. Marami ring mga tagapamahala ang nakaabang sa pintuan nitong mga araw na ito. Hindi na tayo gagawa ng brick na ceramic. Mula ngayon, lahat ng pangunahing tapayan ay gagamitin sa paggawa ng pinakamurang malalaking puting mangkok. Gusto kong magmasa ng malakihan, malalaking puting mangkok, doon sa bahay, sa napakagandang luwad mula sa mataas na kabundukan. Gagawa tayo ng malalaking mangkok na gamit ng karaniwang tao. Pati panggatong ay hindi na natin mababawi. Kung ibenta ng lugi, magkano ang isang piraso? 12 o 5? 3 sentimo. Sa presyong iyan, talo tayo ng higit pa sa kaunti. Doon sa bahay, gusto mo bang pag-isipan pa natin? Gawin natin ang sabi ni Lin kuya. Sabi ni Ginoo, malulugi ako. Noon, tao lang ang inaasahan nyo sa pagpapaputok ng pugon. Sayang sa oras at lakas. Ngayon, ituturo ko sa inyo ang bagong paraan. Kayang maglabas ng ilang libo ang pugon. Wala pang 1 sentimo ang gastos. Mga kababayan, Linji puting mangkok. 3 sentimo, hindi natatawad. 5 piraso lamang bawat tao. Naku po. Ang jade na mangkok na ito, 3 sentimo lang. Lin Zhao. Ang husay mo talaga, Lin Zhao. Kinuha mo na ang mga mararangyang bisita, tapos alis ka na lang. Maging ang negosyo ng karaniwang tao ay hindi niya pinapalampas ngayon. CJ, agad mong kalat na kalat sa labas. Ang sinasabi ko, ang ceramic na nagkakahalaga ng 3 sentimo, ginawa iyon mula sa 3 buto ng tao. Hindi aabot ng 2 ulit, mababasag agad. Gusto niyang ang basag na mangkok na ito, walang bibili kahit isa. Ang maputing masamang espiritong mangkok na ito, sabi nila gawa raw sa abo ng mga buto ng patay. Totoo ba yan o hindi? Hindi nakapagtataka, 3 wen lang naman ang kailangan. Talaga bang ganoon? Itong mangkok na porselana ay hindi lang mabigat ang enerhiya. Napakabaliw pa nitong madaling mabasag. Itong kaharap na ito, ang 5 mangkok ninyo ay aabot lang sa 15 wen. Hindi na kami bibili, babalik na kami. Itong mga mangkok na porselana ng Linji, kakatama ko lang sa gilid ng bibig ko, sumabog na kaagad. Lahat kayo, huwag kayong bibili. Mga kababayan, gusto yata ng Linji na kunin ang buhay naming mga karaniwang tao.
Ibalik ang pera at dalhin niyo palayo ang mga bulok na yan. Kumalma muna ang lahat. Ligtas na ligtas ang aming mga kagamitang porselana. Imposibleng basta sumabog ang mga ito. Hindi rin kami basta nagpapahanap ng gulo. Hindi ba ninyo naisip na ang aming puting porselana ay mababasag sa isang hampas lang? Ngayon, ako si Lin Zhao ang magpapamulat sa inyo. Ang puting mangkok na porselana ng Linji namin, ginawa gamit ang teknik na balik-apoy. Kahit mabasag pa, matibay pa rin ang gilid ng bibig nito. Hindi kailanman nito masasaktan ang mga tao, gaya ng maitim na palayok ng inyong mga Wei. Umuwi kayo at sabihin nyo kay Wei Dehay. Bawasan niya ang mga pangit na pakana niyang iyan. Talagang hindi nababasag ang isip na langit. Matandang lalaki, 60 taon na akong nabubuhay. Ngayon lang ako nakakita ng mangkok na hindi nababasag kahit ihagis. Bigyan niyo ako ng 10. Babasagin ko lahat ng sirang mangkok sa bahay. Kuya Lin, kaunti lang ang kinita natin ngayon. Pero nang makita kong may mga ate na may dalang mangkok, tumatakbo ang luha at tawa sa mukha. Hindi ko mailarawan ang saya ko sa puso. Gumagawa tayo ng mabuting gawa para sa kabutihan. Mukhang napagod ka ng husto nitong mga araw na ito. Hindi mauubos ang pera na kinikita. Bukas magbibigay ako ng day off sa mga manggagawa sa pugon. Mabuting magpahinga rin tayo. Magpahinga. Kung ganoon, ano ang gagawin natin bukas? Bukas, isuot mo ang bagong damit na ipinaayos mo. Maglibot tayo sa piyesta ng mga templo sa lungsod ng Kabisera. Kayo na lang dalawa, ayos ba? Kuya Lin, tignan mo. Ang tindahan ng manto ng pamilya Wang. Gamit na lahat ang mga plato ng puting porselana ng Linji natin. Mangyaring pumasok mga panauhin. Ang gamit ngayon sa aming tindahan ay ang mga plato ng puting porselana ng Linji. Binuhusan ng kumukulong tubig, tiyak na hindi sasakit ang tiyan. Hoy, dinala na ni Lin ang mga paninda. Halina kayo, tikman nyo ang isang manto, kakatanggal lang sa kawali. Pakisuyo, kainin nyo mga ginang. Salamat, Ginang Wang. King, tignan mo. Sa malaking bahagi ng mga tindahan sa kalye na ito, gamit lahat ang mga plato ng Linji natin, ang dati nating hangarin. Mukhang natupad na kahit kalahati. Kuya Lin, umalis na tayo. Mahal ang mga paninda sa piyesta. Kailangan pa nating itabi ang pera para bumili ng panggatong sa pugon. Ay naku, magaling ka rin talagang maghawak ng bahay. Pero ang mga panindang dala ko ay hindi naman mahal. Halimbawa, itong pulseras na jade ay 2 tael lang ng pilak. Ginoong ito. Bumili kayo ng isa at iregalo sa taong mahal nyo. Maganda itong pulseras. Kukunin na namin. Bagay na bagay sa inyo ang pulseras na ito, Kuya Lin. Para hindi ka na mapagod, salamat sa inyo. Ayun, maraming salamat. Pagbalik ko, bibigyan kita ng isa, ng pinakamagandang Phoenix hairpin sa buong mundo. Pero, wala ka bang nararamdaman, lalo pang lumalamig? Hindi ba katatapos lang ng taglagas? Bakit biglang bumuhos ng napakalakas ang niebe? Ang lamig talaga. Lindeje. Sobrang lamig, umuwi na tayo. Mukhang paparating na ang matinding lamig, pero ang mga tao, sa ngayon, wala silang nakahandang damit laban sa malamig na panahon. Ang mga bahay sa timog ng lungsod ay hindi rin kayang pumigil sa hangin. King. Hawakan mo ako ng mahigpit, hindi na tayo babalik sa tindahan. Diretso tayong pupunta sa burol ng Baituling. Tahanan ng mga taga rito, narinig kong gumuho na ang kalahati ng mga bahay sa timog ng lungsod. Maraming nasalanta ang walang matirhan ni mabiling pagkain. Lahat ay dumadagsa roon sa atin. Ano na lang ang gagawin natin? Lindeje. Ang aming porselana bagamat mainit pa noon, kaya lang, ilang daang tao lang ang kasya. Ang mga nasalanta sa buong lungsod ay umaabot na sa libo-libo. Hindi naman natin pwedeng hayaang nakatayo lang sila sa niebe. Ang init na natitira sa porselana ay mawawala rin sa hangin. Sayang lang.
Tama, kahit gaano pa kainit ang apoy, hindi na nito kayang lutuin. Dalhin natin sa malaking silungan sa labas. Hindi na makakadaan ang apoy doon, pero may papasa pa ang init. Gumawa tayo ng masisilungan na kakasya ang mahigit 10,000 tao. King. Agad mong tawagin ang lahat. Ang lahat ng hindi pa naibebenta na tubo at gamit na luwad sa bodega. Ilipat lahat doon sa abandonadong bodega at magdagdag pa ang mga kababayan ng lakas. Sa ganitong napakalamig na panahon, bakit mo ipalilibing sa lupa ang mga tubo? Wala ring maayos na daluyan ng tubig sa ilalim nito. Hindi na maipapaliwanag ngayon. Ipasok ang makakapal na tubo ng porselana. Takpan ang mga dulo ng putik na lumalaban sa apoy. Bumalik na kayo agad. Malamig sa labas. Uwi na ako saglit. Lindeje. Gaano kalayo ba ang sinasabi mong tahanan? Babalik ka pa ba? Natakot ako na sa pag-alis mong ito. Hindi na kita muling makikita. Aba, anong pinagsasabi mo? Nandito ka pa pala. Paano naman akong hindi babalik? Hintayin mo lang ako ng isang araw. Babalik ako na may dalang gamot at pagkain na makapagliligtas ng buhay. Siguradong babalik ng ligtas si Linda J. Ano ito? Pamamaga na gamot ng may-ari ng tindahan. Sirop na pampalamig, antibiotiko, gamot sa sipon at lagnat. Sirop na pampahinto ng ubo. Ilabas mo lahat ng paninda sa inyong bodega at ibigay mo sa akin. Babalik ako mamaya para magligtas ng buhay. Mga kuya, sa anong studio galing ang props ninyong iyan? Totoong ginto ba ang dalan nyo? Sige, basta kumpleto ang bayad. Agad kitang pagkukuhaan ng mga gamit. Salamat po, may-ari. Binili mo ba talaga ang napakaraming ito? May hinahabol akong lakad. Tingnan mo nga kung pwede itong gamitin pambayad. At pwede rin bang ipaabot mo ito sa isang tiyak na lugar para sa akin? Siyempre, agad akong hihingi ng pahintulot sa pinuno. Tutulungan ko kayong maipadala iyon sa tamang lugar. Tubig na maiinom. Napakarami nito, kailangan ko nang lumipad sa kwarto ng mga unggoy at kabayo. Samantalang ang libo-libong tao roon ay naghihintay pa ring makakain at makainom ng gamot. Ano na ang dapat gawin? Meron na. Totoong anghenyo ako. Sabi nila, sa paglipas ng panahon, sa paalang daw pwedeng bumiyahe. Susubukan ko ngayon mismo. Ang tatlong impakiba na ito ay talagang pwedeng dalhin pabalik sa sinaunang panahon. Lin Zhao, loko ka talaga. Ay tulong. King, huwag kang matakot, ako ito. Ito ang aming tatlong gulong mula sa nayon, kahit hindi hinahatak ng kabayo, kaya ring umandar. Mabilis, sumakay ka na, mahalaga ang pagligtas ng tao. Kuya Lin, hindi mo ako niloko. Bumalik ka nga talaga. Ang laki mo na, pero umiiyak ka pa rin. Siyempre hindi na. Kuya Lin, ano ba ang laman ng mga kahong ito? Mga antibiotiko ang mga ito, pantanggal lagnat na sirop, self-heating na kanin, may mga ito na tayo. Hindi na natin kailangang matakot na magutom ang mga kababayan natin.
Salamat sa langit, may tugon na. Si Lin ang may tindahan, muntik nang mawala ng kinang ang mabangis na halimaw na yon. Bilisan iyong lumuhod at yumuko. Tumayo na kayo, hindi ito oras ng pagyuko. May libreng gamot na para sa mga may trangkaso sa bahay. Ang mga gutom ay kumuha na lang ng bigas sa may taas ni King King. Heto, dalhin niyo at ipainom sa mga bata. Kuya Lin. Sabi ng mga ginang sa lungsod na patay na raw ang anak ko. Maski may tubig na ito, wala ni kaunting amoy ng halamang gamot. Pero mabango pa rin sa simoy. Talaga bang maliligtas ang buhay ng anak ko? Ate, huwag mong guluhin ang isip mo. Kaya ni Lin ang gumawa kahit sa putik. At libre pa niya kaming pinatuloy. Akala mo ba lolokohin kanya sa lason? Kalahating oras lang ang kailangan. Kung hindi pa bumababa ang lagnat ng batang ito, ako, si Lin Zhou, magbabayad ng buhay ko para sa'yo. Kung dumating muna ang mga lolo at lola, may masasalo rin sila, huwag kayong mag-alala. King King, ano ba ito? Self-heating na kanin yan. Sa loob ng ilang sandali, lahat ay may makakain na. Ang laki pala ng pirasong inihaw na karne. Nay, hindi na ako nilalamig. Ang tamis pala ng tubig kanina. Gusto ko pang uminom. Nawala na ang lagnat. Nabuhay na ang anak ko. Lin, santo ka ba o anghel ng kaligtasan? Kuya Lin, uminom ka muna ng lugaw, mainitan ang sikmura mo. Sa akin mo na ipaubaya ang susunod na mga gagawin. Talagang maalaga si King King. King King. Nang makita kong muli silang nabubuhay, pakiramdam ko, sulit ang lahat ng ito. Hanggat nariyan ka sa tabi ko para tumulong, wala akong kinatatakutan. Hindi maganda ang kalagayan ng tindahan. Malaking problema ito. Ano nang nangyari sa matanda? May balita sa lungsod. Yung maliit na si Wei Dehay, sinamantala ang pagputi ng langit sa nyebe. Ipinunya ang lahat ng uling na kahoy at mga halamang gamot sa buong lungsod. Hindi lang niya ibinenta sa presyong panglangit. Nagkalat pa siya ng chismis sa 4 na sulok. Sabi raw nila, ang gamot na ipinamahagi ninyo sa kanlungang ito ay dahan-dahan ang lason. Ngayon, pinakikilos na niya ang mga tao ng kagawaran ng Shontian para hulihin kayo. Ano? Talagang sobrang kapal ng mukha ng mga Wei. Hindi lang nila isinasaalang-alang ang buhay ng mga karaniwang tao, kundi sila pa ang matapang na umaatake. Kuya Lin, pumunta na tayo ngayon sa Yamen at ipahiyaw ang tambol ng pagdulog para mapagpasya ng opisyal ng hustisya. Anong tambol? Magkakutsaba ang hukom ng Shontian at ang pamilyang Wei. Huwag kang matakot. May bigas at gamot tayo ngayon. Ang mga daan-daang taong iniligtas natin, ang siyang pinakamatibay nating panangga. Nanghiram siya ng 10 lakas ng loob sa tanggapan. Hindi rin sila mangangahas na magpasiklab ng kabuluhan ng taong bayan sa ganitong oras. Bulong mo, kaibigan. Buksan ng maluwang ang lahat ng pinto ng silungan. Sa labas, sapat na ang mga nagyelong bangkay ng mga mamamayan. Kahit sino pa ang pumasok, tatanggapin ko. Tignan ko kung aling opisyal ang mangangahas na tumindig laban sa kagustuhan ng taong bayan at ng langit. Dalhin mo si King King, may ipapakita ako sa iyo na lugar. Hulaan mo kung ano ito. Ipikit mo ang mga mata mo, King King. Noong araw ng perya sa templo, sabi ko na sa'yo, na ibibigay ko sa'yo ang nag-iisang palawit sa buong mundo. Ako mismo ang nagpasunog ng puting porselanang palawit na Feng. Matapos itong dumaan sa mataas na init na 730 degree, hindi ito natatakot sa apoy o pagpapaputok, tulad ng puso ko para sa'yo. Hindi alintana ni Kuya Lin kung swerte o kapahamakan ang darating. Handa akong sumunod sa'yo. Hindi na maganda ang takbo ng pagpapalakad sa tindahan. Ang bantay imperial.
Ang 3,000 bantay imperial na may tabak. Pinalibutan nila ang atin sa tuling hanggang maging gaya ng tubig na hindi makadaloy. Sinabi ng pinuno ng bantay imperial na dala raw nila ang lihim na utos ng mahal na emperador upang kunin kayo para magtanong. Kuya Lin. Hindi maaga, hindi rin huli. Dumating ka pa talaga sa oras na ito. Siya nga. Paano naging posible ito? Noong gabi, nagsalaysay ang loob ng palasyo ng naggangalit na pagbagsak ng nyebe. Sinasabing sa paligid ng kabiserang lungsod, 300,000 mga nawalan ng tahanan ang nagyelo sa lamig. Lin Zhao, ikaw na mula sa baituling, may tunay kang tulong ng mga Diyos at banal. Walang himala si Ginoong Li. Ang nagliligtas ng tao ay pusong makatao. Malakas ang bagyo at nyebe sa labas. Pakisama ako, Panginoon, sa bodega para makita nyo. Mainit pala sa ilalim ng lupa na ito. Ang buong ilalim ng sahig ng bodega ay may nakatagong mga lumang hurno. Sa ilalim nito, may inilatag na mga sirang luma ng tubo ng tubig na porselana na nagdadala ng natitirang init mula sa mga tapayan. Ang pamamaraang ito ay tinatawag na pag-init ng lupa. Lin Zhao, iniligtas mo ang buong dinastyang Dajing. Kung hindi dahil sa iyo, matagal nang nagkalat ang gutom sa buong kabiserang lungsod at nalagay na sa bingit ang buong bansa. Sa utos ng langit, naglabas ang kanyang kamahalan ng kautusan ngayong araw. Ang negosyanteng si Lin Zhu ay nagtagumpay sa pagtulong sa sakuna, kaya itinatalaga kang mabuting tagapamahala ng ikalawang antas, at pinagkakalooban ng isang dako ng lupain bilang mansyon ng maharlika. May isa pang pahayag ang mahal na emperador. Iutos na agad mong isuko ang formula ng porselana, at ilagak ito sa ilalim ng pag-ingat ng maharlikang sambahayan. Mula ngayon, hindi na maaaring basta-basta magpagawa sa mga karaniwang tao. Lin Zhou, bakit hindi mo patanggapin agad ang kautusan at magpasalamat? Tinanggap ng munting damong ito ang mabuting hangarin ng mahal na emperador. Pero ang posisyong ito, hindi ko tatanggapin. Ni ang titulong iyon ng maharlika, ayaw ko rin. Ang pagtanggi ni Lin Zhao sa utos ay malaking kasalanang maaaring magbuwis ng ulo. Marami nang nagsumamo, ngunit hindi pa rin nila makuha ang titulong iyon ng maharlika. Nababaliw ka na ba? Panginoon, ang porselana ay para sa kapakinabangan ng lahat ng tao. Kung ang porselanang ito ay magiging laruan lang na ipinagyayabang ng mga mayaman at maharlika, kung ganoon, ako Lin Zhu ay mas pipiliin hindi gumawa. Ang gusto ko lang ay makasama si King na bantayan ang tapayan dito sa baituling. Handa akong gumawa ng mga mangkok na porselana habang buhay para sa kapakinabangan ng mga tao. Sapat na, sapat na. Matagal na akong nasa opisyal na hanay at nalantad na sa unos at agos ng buhay. Sanay na ako sa mga alagad ng kapangyarihang mapaglinlang. Hindi ko akalaing may mga alakal na tulad mo na mas malinaw pang nakakakita sa mga bagay. Ang bagay na ito, ako na ang bahalang mag-ulat sa mahal na emperador. At ipagsusulong kita rito. Lin Zhou, sana hindi mo malimutan kailanman ang iyong unang layunin. Hindi ka mahuli ng tanggapan dahil si Wei Dehay na yon ay hindi kayo nahuli. Kaya gumastos siya ng malaki at kumuha ng ilang daang mamamatay tao. Sinulob niya ang buong kagubatan sa likod ng baituling. At dahil tinangay ng hangin ng apoy, bigla itong lumamon sa malaking hurno at bodega. Nasusunog na. Gusto tayong sunugin ang buhay ni Wei Dehay sa loob nito. Takbo, Lin Zhou. Puno ng tuyong kahoy ang likod ng bundok. Kung magpapatuloy ang apoy dala ng hangin, wala na tayong matatakbuhan. Gusto pa niyang madamay tayong libo-libo. Nananaginip siya, huwag matakot, hindi tayo susunugin ni Wei Dehay. Ngayon, kailangan nating iligtas ang ating sarili. Mga kasama, kunin niyo ang mga pala at piko na ginamit natin sa kanal. Sumama kayo sa akin sa bundok at pumutol ng puno. Gagawa tayo ng harang para sa apoy. King, buksan niyo ang lahat ng linya ng tubo ng seramika. Buksan ang lahat ng pangunahing gripo. Gamitin ang inyong mga mangkok at palayok para magpasa-pasa ng tubig. Ngayon, tayo ang bahala sa sarili nating buhay. Binigyan tayo ni Ginoong Lin ng pangalawang pagkakataon. Ngayon, kailangang protektahan natin ang ating tahanan. Mga kasama, lumaban tayo sa Pamilya Wei. Laban, laban, laban. Mabilis.
Hindi ba dapat nasa baba ka at nagdidirehe ng tubig? Bakit ka sumusugod sa dagat ng apoy? Kung nasaan ka, naroon din ako. Kasama kita, wala akong kinatatakutan. Ginoong Lin, nandito kami sa may gubat. Nahuli namin ang ilang mga swale na hindi nakatakas. Nakuha namin sa kanila ang tatak ng lihim na tauhan ni Wei Dehay. Dalhin niyo ito sa kagawaran ng Shontian. Tapos na ang maliligayang araw ni Wei Dehay. Ipakita niyo ang ebidensya ng pagtatangka niyang pumatay sa mga biktima. Ang ebidensya ay sapat na. Huwag ninyong hayaang makatakas ang isa man sa kanila. Paanong ang pamilya Wei na ilang daang taon na ang tatad ay matatalo ng mga taong ito at sa kamay pa ng isang hamak na tagagawa ng palayo? Lin Xiao, hindi ka rin magtatagumpay. Kahit mamatay ako, hindi kita patatawarin. Pag-imbak ng pagkain at gamot, lihim na tauhan. Pagwawalang bahala sa buhay ng tao at planong sunugin ang napakaraming tao. Bawat isa sa mga krimen mo ay may katumbas na parusa. Dalhin niyo siya papalayo. Ikulong siya sa Bartolina. Bitayin siya pagdating ng taglagas. May huling hiling ka pa ba? Gusto mo bang maging isang lord sa huling hantungan? King, kung darating ang araw na wala na ako, o kung ako ay tumanda na, mawawala na ba ang sining ng paggawa ng seramika? Gusto kong isulat ang lahat ng mga teknik, para ang sining na ito ay mapakinabangan ng lahat. Lin Xiao, talaga bang ibibigay mo ito ng libre sa mga artesano? Paano kung matutunan ito ng iba, at agawin ang ating negosyo? Hindi kaya ng isa lang ang pangangailangan ng buong mundo. Kung matutunan ito ng bawat isa, mas maraming makikinabang habang buhay. Iyan ang layunin ko sa lahat ng ito. Bukod pa rito, kahit alam na ng lahat ang paggawa nito. Kaya pa rin nating gumawa ng mga bagong kagamitan. Kapag naimprenta na ang libro, panatag na ang loob kong magpahinga. Araw-araw kitang ipapasyal at manonood tayo ng dula. Itira mo ang isa. Huwag kayong magsiksikan. Maubusan kayo, ubus na ang benta ngayong araw. Bukas ulit. Bumalik na lang kayo bukas. Dahil ba pinalaganap ko ang teknolohiya ng modernong mundo, nabago ko ang takbo ng kasaysayan, mukhang itinataboy na ako ng batas ng kalawakan, magsasara na ang daan na ito ng habang buhay. Lin Xiao, paggising ko, wala ka na. Bakit ka nandito sa kalagitnaan ng gabi? Ano ang kumukutitap na pulang liwanag na ito? King, ang bayang kinalakihan ko ay napakalayo. Ito ang daan na maghahatid sa akin pauwi. Pero mukhang malapit na itong mawala. Naghirap ka ng husto para ituro sa lahat ang paggawa ng seramika. Aalis mo na ba ako at iiwan? Hindi, kailangan ko lang bumalik at tapusin ang isang bagay. Hintayin mo ako rito sandali. Tapos babalik din ako, at hindi na kita kailanman iwan. Hindi na tayo maghihiwalay kahit kailan. Hinihiling ko sa'yo, huwag mo siyang ilayo sa tabi ko. Huwag ka nang umiyak, hindi ba at bumalik na ako? Punas mo na ang mga luha mo, tignan mo kung ano ang dinala ko sa'yo mula sa aking pinagmulan. Mula ngayon, ako, si Lin Xiao, sa mundong ito. Ikaw na lang ang natitirang mahal ko. Lin Xiao, ano ba ang kumikislap na batong ito na nakakandado? Napakaganda. Iyan ang singsing na diamante. Sa aking pinagmulan, sumasagisag iyon sa walang hanggan at pagiging isa. King, papakasalan mo ba ako, maging aking tapat na asawa, na pinapakasalan ko ng may wastong seremonya, at samahan mo ako sa pagtanaw sa usok at apoy ng mundo? Opo, Lin Xiao. Lin Xiao, napakaganda ng ibinigay mong bituin. Pero sa dinastyang Dajing, kapag magpapakasal, kailangan ang 3 formal na pagbisita at ang 6 na seremonya. Wala ka pang ang naimbitahang tagapamagitan. Nihanda ang mga handog pangkasal. Baka gusto mo lang gamitin ang transparent na batong ito para iligaw ako. Ikaw talaga.
Maghapon ka na ngang nagkakalkula sa tindahan, naging maliit ka na ring bulsakero. Paano ko naman pwedeng kunin lang ang isang bagay para mapapahiya kita? Singsing lang itong patunay ng pag-ibig. Ang totoong handog pangkasal, matagal ko nang inihanda. Matagal ko nang inihanda. Araw-araw akong nagsusuri ng mga tala sa tindahan. Bawat papasok at palabas na salapi, binabantayan ko. Paano ko hindi mapapansin? Saan mo itinago ang mga handog pangkasal? Halika, dadalhin kita sa isang lugar. King, naku. Lin Xiao, tingnan mo, ang purong-pulang seda na ito, kahit ang mga maharlika sa palasyo ay tiyak mamamangha rito. Napakabigat nito, ang 79 na kahong pulang seda na may phoenix. Dagdag pa ang lahat ng titulo sa lupa at mga salaping pilak ng Linji. Pati ako. Lahat na ay sayo na. Bunso, huwag ka nang umiyak. Baka mamaga ang mga mata mo bukas at hindi ka na maging pinakamagandang bagong kasal. Pero napakarami ng mga kaibigan natin sa Jincheng at napakarami ring mga kalapit na nakiisa sa atin sa kabutihan. Saang kalye mo balak ilagay ang piging ng kasal na ito? Lin Xiao, paano ba natin ito ayusin? Si Ministro Li at ang iba pang dakilang tao ay darating, maging ang libo-libong kababayang mula sa Timog Lungsod, ay nagsasabing darating din sila para makisaya. Kung imbitado silang lahat, kahit ang buong East Street ay hindi natin mapupuno, hindi magkakasya ang mga mesa. Kapitan na Shen, huwag ka nang mag-alala, narito na ang mga kababayan mula sa Timog Lungsod. Nilinis nila ang bagong ayos na malaking plaza. Ni Alikabok ay wala, at magdamag pa silang nagpatayo ng higit sa 10 malalaking makukulay na tolda. Lin Kapitan, Kapitang Shen, kami pong mga karaniwan ay hindi kayang makabili ng mamahaling regalo sa kasal. Ang mga itlog na bagong pisa ng inahin sa bahay namin ang handog namin. Ang lugar mismo, kami na ang umako. Maging ang 10 kusinang putik para sa handaan, kasama na. Kagabi, magdamag na naming nilinis lahat. Kung wala si Lin Kapitan, matagal nang nangibang buhay ang mga taga-Timog Lungsod sa lamig at sakit sa gitna ng malakas na nyebe. Ang balat na ito ay gawa ng daan-daang mapagpursiging asawa sa Timog Lungsod, na kinayod ng kanilang mga matang na mula sa pagod. Naway mabiyayaan ang dalawang mahal na maghabang buhay at magkaroon ng supling, hanggang sa pagtanda. Hahaha, ganoon ba? Kung gayon, hindi na ako magiging magalang sa inyo lahat. Ang kasal natin ay idaraos sa Timog ng Lungsod. 3 araw at 3 gabi itong tatagal. Lahat ng mamamayan sa lungsod, mahirap man o mayaman, hindi na kailangang magdala ng imbitasyon. Saglit na magpahinga at kumain muna. Sa labas ng tindahan, dagsa ang napakaraming tao. May kasamang tugtog at tambol. Sinasabing mga sugo ito mula sa palasyo. May dalang kautusan at mga handog mula sa emperador. Magpapaganda rin sila ng kaunti. Ang Lin Xiao na ito ang nasa harap ng libo-libong mamamayan sa timog ng lungsod. Ito ang handog na ipinadala para sa dalawang tagapagligtas. Mga kagamitang porselana ng Linji. Para maging bagay sa mahihirap, kahit pinggan at mangkok ay dapat malinis at maayos. May inom ng panatag ang loob. Ang mga baryang ito ay pinag-ambag-ambagan ng lahat. Nawa ang dalawang tagapagligtas ay tumagal at magsama ng masaya sa habang panahon. Marami pang anak, marami pang biyaya. Ako si Lin Xiao, paano ako hindi tatanggap sa ganitong mabigat na handog? Siguradong maraming magagandang porselana ang masusunog para magkaroon ng lahat ng malilinis na kagamitang porselana na magagamit. King, hindi ba dapat na tayo ay ikasal na? Yumuko sa langit at lupa, ikalawa sa mga magulang, at magbigayan ng pagpupugay bilang mag-asawa bago pumasok sa silid. King, mula ngayon, ikaw na ang legal at kagalang-galang kong asawa. Mahal kong asawa. Nang umiinom ng alak ang ginang sa labas kanina, may narinig akong ilang mga ngalakal mula sa ibang lugar na nagrereklamo na malayo ang katimugang rehiyon ng Jiangnan. At kahit mga karaniwang palayok ngayon ay hindi na magamit, kaya't pagkain sa araw-araw na lang ang napupuntahan ng lahat. May bagong ideya ang asawang ito, gusto mo bang marinig? Kahit ano pa ang gawin mo, susuportahan kita. Pero sa gabi ng bagong kasal, bakit mo pa nasabi yon? Hindi ba't para bang hindi pa sapat ang iyong tapang? Sisiguraduhin kong malalaman ng ginang kung sapat o hindi ang aking lakas. Bagamat na ipalaganap na sa buong bansa ang talaan ng sining sa porselana ng Dajing, ngunit ang mga aklat ay nananatiling tuyo at hungkag. Maraming mahihirap sa malalayong lugar na hindi man lang marunong sumulat ng sariling pangalan, lalo nang hindi nila maintindihan ang mga guhit ng estruktura. Sa buong buhay ko, nang mapadpad ako sa timog ng lungsod, narinig ko mula sa ilang dayong tumakas dito na, sa kanila, ang tubig ay iniinom pa rin mula sa mga tubong kawayan at tabong kalabasa. Pero hindi tayo pwedeng basta na lang magdala ng isang baryo para turuan sila isa-isa, hindi ba? Hindi pa sapat ang mga aklat na may larawan. Nais kong magtayo ng isang Linji Porselanang Akademya sa labas ng kabiserang lungsod. Iyong uri ng akademya na nagtuturo ng pagbasa at pagkilala sa mga titik. Hindi lang pagkatuto ng pagbasa, pati mga kasanayang praktikal.
Kung gusto nilang matuto, babae man o lalaki, bata man o matanda, mahirap man o mayaman, magbibigay ang akademya ng libreng tuluyan at pagkain, libreng pagtuturo ng paraan ng paggawa ng porselana. Gusto kong ang ganitong sining ay makarating sa bawat sulok ng dinastyang Dajing. Ang asawa ng amo, 3 araw pa lang na nakalagay ang anunsyong ito. Halos masira na ang pasukan ng akademya dahil sa dagsa ng mga nag-apply. Maging ang maraming batang babae mula sa mahihirap na pamilya ay pumupunta rin para magtanong kung maaari nilang matutunan ang kasanayang ito. Pang-araw-araw na pagkain ba? Napakagaling ng mga batang babae. Sa maliliit na ukit, pagpipinta, at paglalagay ng glaze, napakahusay nila sa detalyadong gawain. Mas mahinahon ang mga babae, mas maingat sila kaysa sa mga lalaki. Kung gayon, ang posisyon ng Vice Prefect sa akademyang ito, kasabay ang tungkulin bilang punong guro ng kagawaran ng kababaihan, ay hindi na bagay sa aking ginang. Books ang formal na klase ng Shenyuan Academy bukas. Handa ka na ba? Ipamahagi ito sa mga narito, ilang daang katao. Nagsimula na ba ang unang aralin? Sa aming Linji Academy, walang may mataas o mababang katayuan. Hanggat handa kayong magtiis, makakapagbago kayo mula sa mahina tungo sa matibay. Ang Linji ay nangangakong kakain kayo ng laman araw-araw. Sa pag-ukit, kailangang matatag ang kamay. Kailangang maging panatag ang puso. Huwag matakot na masira. Tingnan mo ang peony na ito. Kapag buong puso kang naglaan ng pagsisikap, mamumukad ka dito sa putik na ito. Sa pagkakatuwid ng ganyang kasanayan, mula ngayon, kaya na ring tumindig ng tuwid ang mga babae. Kumita para tustusan ang pamilya. Hindi na kailangang umasa sa mukha ng iba. Tingnan mo sila, Linda J. Pakiramdam ko, para bang ito ang isang napakagandang panaginip. Sa dinastyang Dajing bawat isa. Sa huli, mabubusog din ang lahat. Magagamit na ang mga kagamitang porselana. Hindi ito panaginip, ito ang sabay nating nilikha. King, sa susunod na buwan ay kaarawan mo na. Kaarawan ko, aba, halos nakalimutan ko na sa sobrang abala. Mahal, ano kayang sorpresa ang inihanda mo para sa akin ngayong pagkakataon? Sayang, ang sabi mo noon, yung daan pauwi sa inyong bayan, ay naglaho na. Kung hindi, gusto ko sanang makita ang lugar kung saan ka lumaki. Sabi mo, tuluyan na raw itong nawala. King, ang singsing na suot mo ay isa palang susi. Noong nag-eksperimento ako kahapon, nang umabot ang temperatura sa 3,000 degree, kapag pinagsama sa singsing, nabubukas sandali ang daanan sa loob ng kalahating Shichen. Mrs., gusto mo bang sumama sa akin pabalik? Sumakay ka na, ang sasakyang bakal na kusa ng tumatakbo. Sa kabinet. Ang init sa pugon ay umabot na sa sukdulan. Ang mga apoy sa loob ay nagmistulang asul at puti na. Lahat, lumayo kayo. Umatras ng 100 metro. Kung hindi ko iutos, walang sinumang maaaring lumapit. Linda J, lulunukin tayo ng pintong ito. King, huwag matakot. Ang puwersa ng singsing na ito ay tatagal lamang ng kalahating Shichen. Kumapit kayo ng mahigpit, pupunta lang tayo at babalik din agad. Linda J, napakadilim dito, ni isang tunog ay wala, baka nahulog tayo sa ilalim ng lupa. King, dilatan mo ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti. Maligayang pagdating sa mundo pagkalipas ng 1,000 taon. Ay naku! Ang mga maliliit na bolang nasa loob ng garapong kristal na ito, bakit mas nakakasilaw pa kaysa sa araw sa tanghaling tapat? Ilaw iyan. Walang kahit isang siwang ang sahig na ito, niwala ni isang pirasong lupa. 20 minuto na lang ang mayroon tayo. Halika na, Mrs. Ilalabas kita para makita mo kung ano talaga ang ibig sabihin ng lungsod na hindi natutulog. Ang bilis ng takbo ng sasakyang bakal ni Linda J. May 4 pang gulong sa ilalim nito. Nakakain ba yan ng tao? Iyan ang sasakyan. Tignan mo, may taong nakaupo sa loob, at kung itinala mo pa ang ulo mo roon. Ang malaking isdang nasa larawan ay parang nabuhay. Palutang-lutang ito sa pader. Linda J, ang mga tao ba rito sa inyo ay pawang mga Diyos? Hindi iyan mga Diyos, iyan ang teknolohiya. Ginagawa iyon gamit ang talino ng karaniwang tao sa panahon ng walang kamera. Unti-unting binubuo. Kaunti na lang at wala ng oras para kumain ng malaking salu-salo. Tikman mo ito. Ito ang pinakasikat na inumin ngayon sa modernong panahon. Matamis, mabango, at may napakalinamnam na lasa ng gatas. Napakasarap naman ito. Linda J, napakaganda ng inyong bayan. Napakaliwanag at maringal.
Pero pinili mo pa ring manatili sa dinastyang Dajing kasama ako. Nagkamali ba ako? Walang ganyan, Sinta. Kahit gaano pa kasigla ang lugar na ito, para sa akin, isa lang din itong lungsod na walang laman. Bilisan mo, nagsasara na ang daanan. Bago tayo bumalik, kailangang ipakita ko sa iyo ang huling bagay. Kuya Lin, ito. Hindi ito ang akin noong nakaraang buwan. Yung pang-ukit na plato na basta mo lang ginawa. Paano napunta rito yan? Ang mga tao rito, makakapuri rin ba sa mga bagay na ginawa natin? Siyempre, bihira yon. Ang mga kamay at puso ninyong nagtaguyod sa putik. Ang tunay na pinakamahalaga. Tingnan mo ang paligid. Sa makabagong teknolohiya, na iligtas ko ang dinastyang Dajing. Ngayon, ibinabalik ko na rin ang puso at dugo ninyo sa makabagong panahon. Dito sa putik ng dinastyang Dajing. Sumiklab din ang pinakamatitingkad na liwanag. King, sa loob ng 1,000 taon, ikaw ay magiging isang dakilang maestro na iginagalang ng lahat. Salamat, Kuya Lin. Salamat sa pagdating mo sa tabi ko. Salamat sa pagmamahal mo sa akin. Hindi maganda, bumababa na ang temperatura sa gilid ng malaking pugon. Malapit nang gumuho ang magnetikong larangan. Malapit nang magsara ang lagusan. King, yakapin mo ako ng mahigpit. Umuwi na tayo. Wala ka namang nabangga, King. Hindi ka nasaktan, Kuya Lin. Ganap nang nagsara ang lagusan. Hindi ka na talaga makababalik pa. Magsisisi ka ba? Nasa tabi mo ako. Ano pa ang pagsisisihan ko? Pinuno ng paaralan, pangalawang pinuno ng paaralan. Lahat ng 300 mag-aaral sa unang pangkat ay nagtapos na. Ayon sa takbo ng produksyon, ang mga porselang inilabas nila. Umabot na sa 70% ang kalidad. Pinuno Lin, Pinuno Shen, sa hinaharap, maaasahan ko rin ang mga kamay na ito. Para maayos kong mapaglingkuran ang asawang may sakit ko. Tumayo ka na, sayo yan. Maraming salamat sa malasakit ng pinuno sa aming pag-aaral. Bilisan ninyong tumayo, lahat kayo tumayo. Sa sarili ninyong mga kamay, nakamit niyo ang dignidad, hindi bumibigo sa tao. Sa hinaharap, ang gawang kamay na ito ay dapat dalhin pabalik sa inyong bayang sinilangan. Ituro ito sa mas marami pang taong walang makain. May utos ang kanyang kamahalan. Ang Linji Academy ay malayang magtuturo ng paraan ng paggawa ng porselana upang maalis ang gutom at lamig ng mga mamamayan sa buong kaharian. Ito ang dakilang kabutihan na naghahandog ng biyaya sa buong bansa. Espesyal na pampublikong daan para sa porselana ng Dajing, na isasama sa mga opisyal na paaralan. Mula ngayon, sa loob ng dinastyang Dajing, lahat ay malayang makagagawa ng porselana at hindi na magpapataw kailanman ng buwis ang hukuman. Dahil dito, narinig niyong lahat ba? Walang buwis mula sa hukuman. Lahat ay maaaring magpaapoy ng porselana. At ang magagandang araw ninyo ay nasa unahan pa. Mainit na bagong lutong tinapay na baboy. Pakibukas ng maayos, Ginoo. Isang malaking tasa ng tsa. Malamig na tsa ang pampawi ng uhaw. Kuya Lin. Kung noong 1 taon ay hindi ka biglang lumitaw dito, at iniligtas ako gamit ang mahiwagang porselanang tasa na yon, marahil, matagal na akong napilit sa likod na bakuran ng pamilyang Wei. King, sa totoo lang mas dapat kitang pasalamatan. Ikaw ang nagbigay sa akin ng kaliwanagan. Tanging ang tunay na sining na naghahatid ng biyaya sa karaniwang tao. Ang tunay na may kaluluwa, samantalang ang sisidlan ay walang damdamin. Ngunit ang tao ay may puso. Kuya Lin, ito ang tinatawag mong landas ng dakilang diwa. Ang pagpapala ng porselana sa buong mundo. Tama. Hindi iyon ang sinabi ko mag-isa. Hindi iyan ako lang ang nagsabi.